Tinarget ng MMDA ang mga sagabal sa mga kalsada malapit sa batasan, lalo't ilang linggo na lamang bago ang State of the Nation address ng Pangulo roon. Nakatutok si Oscar Oida. Umaga ng pasadahan ng MMDA Special Operations Strike Force ang mga nakahambalang sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Unang pinunteriya ang mga nasa harap ng isang hardware. Kabilang ang truck na tatakas pa sana, pero hinarang ng sasakyan ng MMDA. Pagkakalam ko pwedeng pumarking, kaya nagparking po ako dyan sa gilid. Bawal pala po. Wala ring kawala ang mga nagparada sa bangketa na tinikita ng MMDA. Sa kanto naman ng Commonwealth at Batasan Road, pinaguhuli ang sasakyang nagbabagsak ng mga produkto sa kalapit na palengke. Habang sa mga bangketa ng Batasan Road, pinagkukuha ang mga trabal at gamit ng ilang tindahan. Pinaghahatak din ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa service road sa tapat ng Batasan National High School. Ang service road po, sabi nga po natin, it helps to decongest the major thoroughfare. So kung ito po ay mayroong mga nakaparada, illegally parked vehicles, it will defy the purpose of having a service road. Ang clearing operation sa lugar ay paghahanda rin para sa SONA ng Pangulo sa July 22. So importante rin po na wala pong mga obstruction sa gilid ng kalsada at lalong-lalo na po ang mga bangketa. Maya't mayari ng clearing ops ng Traffic and Transport Management Office ng Quezon City. Pero ang long-term plan dito, tutulungan natin yung barangay to capacitate themselves na magkaroon ng traffic management program to include yung one-side parking, one-way, and installation of signages doon sa kanilang mga nasasakupan. may hiwalay ding operasyon sa may Granada Street ng Barangay Valencia, Quezon City. Tinikita ng mga illegal na nakaparada at mga lagpas na sa bangketa. As regard to the road widening issue, plus naging mabuhay lane nga po to. So we've been giving them consideration already na isagad na lang nila sa bangketa. Despite na sinasabi nga natin ang bangketa para sa pedestrian po yan. So sinasabi lang isagad yun na lang since meron pa rin po yung inaayos na issue as regard to the road widening issue, the measurement of the road. But yung lumalagpas pa rin po kayo sa kalsada itself, at nakita naman natin may bike lane po dito, sobra na po yun. Aabot sa 32 na sasakyan ang nato sa maghapon, habang umabot naman sa 71 ang natikitan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.